What's up sa inyo mga tropa, at eto na naman tayo sa ating printing channel mga tropa. Salamat nga pala lalong lalo na sa nagsasubscribe, at road to 10,000 subscribers na tayo. At maraming salamat din sa mga nag-aabil syempre ng templates natin. Alam nyo naman na isa yan sa mga way kung paano natin isusustain yung channel natin. At pasensya na din kayo kung medyo hindi ako nakaka-reply dito sa mga message nyo or comment ninyo sa ating YouTube channel. Sobrang dami na kasi. Hayaan nyo, pipilitin natin na maisa-isa yan at lahat yan sasagutin natin mga tropa. At alam nyo naman na nagre-reply ako sa inyo. Eto na nga, message nyo lang ako sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin. At kung gusto nyong magpasalamat din sa akin, i-click nyo na lang din yung subscribe at thanks button dyan kung nais nyo mag-donate. At simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. First week na naman ng November, at sinabi ko nga sa inyo, every month at every first week ng month ay gagawa tayo ng price check. At eto na nga yung part 2 natin na kung saan ipapakita ko sa inyo kung gaano nakamahal yung mga presyo ng mga ginagamit natin na mga mangilan-ngilan na materials dito sa ating printing business. At kahit papano bibigyan ko kayo ng maganda-gandang tip. Kaya ko sinimulan tong price check natin na to dahil ayokong masayang yung mga hard-earned money nyo na baka mauto kayo ng kung sino-sino dyan. At simulan na nga natin. Ito yung laminate na sinasabi ko sa inyo na kung gusto nyong medyo tumagal-tagal yung inyong gamit ay huwag kayong bumili ng mga ganitong klaseng laminating machine. Pero kung ganyan lang talaga yung abot ng pera ninyo, gamitin nyo na. Pero sinasabi ko sa inyo, etong mga ganitong laminating machine na mga maliliit, hindi niya kaya yung mga 250 microns. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi niya kaya yung mga 250 microns at pang mga maninipis lang yan. At kung gusto nyong medyo tumagal-tagal yung laminating machine niyo, at kung tatanungin nyo kung ano yung gamit ko na machine for laminating, eto yung gamit ko mismo. Opicom 320 laminating machine. Pwede siya ng A3 and A4. Talagang heavy duty siya dahil parang 6 years ko na siyang gamit or 5 years mga ganyan. At ang presyo niya ngayon almost 2,000. Pero kung may mga voucher kayo, makaka-discount pa kayo dyan. Natatandaan ko, yung machine ko na ganito, 1,300 ko lang siya nabili. At dito mismo sa Opicom ko siya nabili. Lahat ng mga babanggitin kong produkto dito, ilalagay ko sa description yung mga link para hindi na kayo maligaw kung saan kayo bibili at para hindi kayo mauto ng kung sino-sino. Dahil yung mga produkto na yan, may mga mangilan-ngilan na nagre-resell, 'di ba? Baka inuuto lang kayo. Kaya mas maigi na i-check ninyo yung original price talaga niya dun sa mismong distributor, hindi dun sa mga reseller. At eto na nga yung mga mangilan-ngilan na pigment ink. Usually yung mga ginagamit nila yung Kuyi. Kung nagagandahan ka sa Kuyi, ang presyo niya na ngayon ay 95 pesos ang isang ink. So kung apat yung ink na ginagamit mo, almost 400 yan. Pero kung 6 colors naman, almost 600, di ba? So 95 lang ang isa ng pinakamura na mabibili nyo dito sa mismong legit distributor sa Lazada. Mag-move forward tayo dito sa Inkrite. Yung Inkrite medyo may pagkamahal siya dahil etong mga pigment ink ni Inkrite, meron siyang code. Kumbaga, etong ink na to, for 8050 lang, at makikita ninyo yung 8050 at 18050, same lang sila ng ink na ginagamit for Inkrite. Pero kung Epson 003 na ang gagamitin ninyo, ibig ko sabihin, yung mga pigment ink na for 003, ayan yung gumagamit ng Epson 3210, Epson 5290, Epson 1210, Epson 11050, at kung ano-ano pa. Eto yung Epson 003 pigment ink ni Inkrite. At kung tatanungin nyo ako, ang ginagamit ko na pigment ink ay Hansol. So dito ako bumibili sa Be Happy, 110 na yung isa niya. So mag-move forward tayo dito sa Quaff double-sided photo paper. Personally, ito rin yung ginagamit ko. Sa mga cheap bags, ito yung ginagamit ko, 120 GSM. Medyo naka-flash sale siya ngayon, 87 na lang yung kanyang presyo for 120 GSM. So hindi siya 150, hindi siya 200,
187 pesos lang, 120 GSM. So i-check natin yung 140 GSM, 88 pesos. Take note mga tropa ha, mismong QWAF to, mismong flagship store, hindi to mga reseller. Kaya kung magtataka kayo kung sa mga reseller nyo yan nabibili, malamang sa malamang meron na yung mga patong, kasi ganito yan mga tropa. Eto yung distributor. Pagka yung reseller bumili sa distributor, syempre yung reseller hindi naman niya ibebenta kung magkano niya nabili. Papatungan niya ng malaking malaki, 'di ba? So ayun, sana nagigets nyo. So eto naman 160 GSM, ito yung mga ginagamit ko for ID printing. Sa mga 1x1, 2x2, minsan 220 yung ginagamit ko, or 200 or 250. Diyan lang nagkakalayo yung mga ginagamit ko. Ulitin natin, 120 GSM, 87 pesos for mga cheap bag. 160 GSM, ito yung mga ginagamit ko for ID. 200 GSM, 220, and 250. Around 135 lang, 'di ba? Sa mga calling card at sa mga hang tag, ang ginagamit ko naman doon yung 300 GSM, at sa mga mangilan-ngilan na wedding invitation, 'di ba? So, move forward tayo sa RC Satin. Dito ako bumibili sa Magic Photo. Legit distributor din sila so far. A4 na 260 GSM, 20 sheets, isang pack, 20 sheets ang laman nun, 260 GSM siya, 115. So, meron siyang sale na ongoing at magi-start 5 days from now. Magiging 110 na lang siya. Kung gusto niyo ng mga 5R, ayan, nakalagay. 5R, 58, 4R. Ito yung mga pang photo booth. Pwede din to, 35 pesos. Ang isang pack, 20 sheets na yung laman nun. Meron din 3R, 32 pesos. At ito yung A4 na 200 GSM. Kung ayaw nyo masyadong madamage yung rubber roller ng mga printer ninyo, ay highly suggest na 200 GSM lang yung gamitin ninyo na mga RC Satin. Talagang okay na okay din yan. At sa mga vinyl sticker naman natin, price check. Ang isang vinyl sticker na printable, dito ako bumibili mga tropa sa Tease and Print, 176 yung kanyang matte na variant. At yung glossy naman ay 235. Take note mga tropa ha, matte vinyl 176 only, hindi siya 250, hindi siya 260, hindi 280, 176 lang. Yung glossy 235. At kung tatanungin nyo ako mga tropa dito kung ano yung mas madikit sa kanila, personally mas na-experience ko na mas madikit yung adhesive ng glossy. Pero may mga mangilan-ngilan talaga na nagiging problema talaga kasi sa glossy na vinyl sticker. Minsan talagang hindi mo maiiwasan na nag-i-smudge or medyo dumudulas yung kulay ng pigment ink. Lalong-lalo na kung kayo ay nakakuyi. Pero para sa akin sa Hansol, wala namang masyadong naging problema sa akin. Ang naging problema lang talaga sa akin, medyo may kamahalan siya dahil 230 yung isang pack niya. At ang isang pack, 20 sheet ang laman nun. At kung ikukumpara mo naman sa output to, talagang maganda yung ipiprint mo sa glossy. Yun nga lang talaga medyo may kamahalan. Kaya matte vinyl yung ginagamit natin at nilalagyan na lang natin siya ng photo top. So eto mga tropa, no, nasa sa inyo kung saan kayo nagagandahan na vinyl sticker. Pero para sa akin, nagagandahan ako dito sa iTech vinyl. At kung meron kayong mas mahal na vinyl sticker na nalalaman na printable, i-message nyo sa akin at itatry natin yan. Kasi para sa akin, personally mga tropa, mas mahal, mas maganda na quality talaga, di ba? Eto mga tropa, ang iiwasan nyo, yung same na quality pero overpriced naman yung binibili ninyo. Make sure na bibili lang kayo sa mga distributor at sa mga original distributor lang, di ba? Sana magets nyo kasi sayang yung mga hard-earned money ninyo na ayokong masayang talaga yan. Gusto ko sulit na magagastos nyo yan at hindi kayo nauuto ng kung sino-sino pa dyan, di ba? So, for low-cost printing naman ng mga sticker for product label, price check tayo. Ito yung ginagamit ko, QWAF photo sticker. So, eto no, so far 147 yung pinakamura kong nakikita dito. Eto kasi, tignan natin to, best link. Kumbaga, eto ay mga distributor na. So, dito tayo pipindot sa mismong QWAF.
So, 'di ba? Nakikita nyo, 70 pesos lang yung 90 GSM, 'di ba? Kung magkukumpara kayo, check natin dito, 90 GSM, 'di ba? 75 dito, dun sa kabila, 70 lang. 'Di ba? Ganyan magbi-business mga tropa, no? I-check nyo, magko-compare kayo, hindi yung porket sikat yung pinapanood nyo, magpapauto na kayo. Kailangan mag-canvas talaga kayo, 'di ba? So, dito ako bumibili mismong Kuwaf Philippines, 90 GSM, ito yung mga pang-product label. At kung gusto nyo medyo makapal-kapal, ako personally makakapal yung ginagamit ko, 135. At ito yon, 20 sheet ang isang pack. Pero kung gusto nyo medyo makatipid-tipid, no, damihan nyo na 50 sheet, 141. Ito naman yung, tignan natin to, 90 GSM, 50 sheet, 145. Konti lang yung agwatan niya, mas mura yung medyo mas makapal. So, ito naman kapag 100 pieces na, minsan 50 pieces lang din yung binibili ko, pero minsan 100 kung medyo may kalakasan yung print ko ng mga product label, 'di ba? Kung rat-ratan yung mga print nyo, I highly suggest na 100 sheet na ng 100 sheet yung bilihin ninyo, 'di ba? Para mas nakakatipid kayo. At huwag kayong bibili ng masyadong madami nito, huwag kayong magtatambak kasi napapansin ko kapag medyo sumingaw na or medyo matagal-tagal na yung inyong photo sticker, nag-iiba yung kanyang coating, medyo pumapangit yung pagka-absorb ng mga pigment ink. So, marami pa tayong mga iba price check siguro dito, pero yung mga hinighlight ko na lang muna, yung mga pinaka-importante lang, siguro dito na natin tatapusin to. Mag-iingat talaga kayo, kailangan maging mapanuri kayo sa mga presyo kung kayo ay papasok sa mga business na ganito. At talagang i-check nyo yung mga materials na gamit ninyo na hindi porket mahal, hindi porket overpriced ay original na. I-double check nyo kung legit silang distributor at dun lang kayo bumili para pasok sa SRP. Siguro naman alam nyo yung SRP, yung suggested retail price, 'di ba? Kung nakakakita kayo ng mga advertisement sa TV, may nakalagay, halimbawa 5 piso SRP, tapos makikita mo kila Mang Juan, 30 pesos niya binibenta, 'di ba? Napanood mo nga sa TV na 5 piso lang, 30 binibenta doon sa kabila, 'di ba? So, ay lang. Dito na natin tatapusin to para hindi na masyado humaba yung content natin. At next topic natin siguro bukas, kung papaano bumili ng mga second hand printer, kung ano-ano yung mga i-check. So, ayun na lang. Like, share, and subscribe. Message nyo ako kung gusto nyo mag-avail ng mga templates natin. Bye-bye. At sinasabi ko, huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida.